Hinikayat ng National Youth Commission ang higit sa 3 milyong kabataan na bumoto sa darating na 2019 o May 2019 midterm elections upang mailuklok ang anilay karapat-dapat sa pwesto at magsusulong ng karapatan ng mga kabataan. Ito ang balita ni Joanne. 4 na buwan bago ang halalan sa Mayo, nanawagan ng National Youth Commission sa mga kabataan na gamitin ang kanilang karapatan na bumoto. Hiniling ni NYC Commissioner Victor Del Rosario ang pakikipagkaisa sa eleksyon ng halos 30 milyong mga kabataang botante upang mailuklok sa pwesto ang aniyay mga karapat-dapat na maging lider ng bansa. Dapat wag tayong mag-inarte at napakamakapangyarihan ng boto mo. Ang isang boto pwedeng magpanalo ng mabuting kandidato, ang isang boto pwedeng magpatalo ng masamang kandidato. Ang isang boto ay para sa pagbabago. Payo ni Commissioner Del Rosario sa mga kabataan, piliin at suriing mabuti ang ibobotong mga kandidato. Dapat din aniyang tiyaking maaasahan at may maayos na track record ang mga ito. Dapat ding siguruhin na hindi ito nasangkot sa anumang kaso ng korupsyon, may karanasan na sa pagseserbisyo sa publiko at ang pinakaimportante ay may youth agenda. Sa datos ng NYC noong nakaraang barangay at SK election, nasa 70% lamang ng mga kabataan ang bumoto. Sa obserbasyon ng NYC, marami sa mga kabataan ang hindi bumoboto dahil sa kakulangan ng impormasyon at pahirapang sistema ng botohan. Baka nawawala ng gana. At 3, alam niyo naman po natin sa ating proseso, talagang maraming dapat i-improve yung facilities. Samantala, ilan sa mga kabataan ang nagsabing boboto sila sa paparating na halalan, ngunit tila wala namang interes ang ilan. Para sa atin naman din po yun eh. Para sa ikagaganda natin yung dapat din iboto. Para sa sa magandang ma'am, sa magandang kinabukasan ng mga sa bayan. Wala naman. Basta hindi ako naboto. Di pa po ako nakarehestra. Isinusulong rin ng NYC ang pagtatatag ng Department of Youth Affairs na tututok sa mga proyekto at programa para sa mga kabataang Pilipino. Joanne, UNTV News and Rescue, Quezon City.